Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ng pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa papagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kaniyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, ining sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang Magsiupo ang papuri lahat. at pasasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Tunay nga po na ang Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. At narinig po natin ito sa ating mga pagbasa. Pag-asa na kung saan mayroong kagalingan. Pag-asa na kung saan mayroong muling pagkabuhay. Sa aklat po ng karunungan ay ipinaalala po sa atin na ang Diyos ay hindi lumikha ng kamatayan. Wala siyang kinalaman sa pagkawasak ng buhay. Ang buhay ng tao ay ginawa niya para sa walang hanggan. At ang nilikha niya, tayo nilikha sa kanyang sariling larawan. Ngunit dahil nga po sa inggit ng diablo, sa inggit po ng demonyo, pumasok po ang kamatayan sa mundo. At ito ang naging dahilan ng ating paghihirap at pagkasira. Ang pagbasa po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay isang Diyos ng buhay at kabutihan. Yan po ang sinasabi sa atin ng aklat ng karunungan. Sa Ebanghelyo naman po mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, nakita po natin ang dalawang himala. Naganap ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Una po ang kwento ng isang pinuno ng sinagoga na si Jairo. Humingi ng tulong kay Jesus para sa kanyang anak na babae na nasa bingit ng kamatayan. At habang si Jesus ay patungo sa bahay ni Jairo, may isang babae na 12 taon nang dinudugo at lumapit kay Jesus. Hinipo ang kanyang damit na may pananampalataya at naniniwala siya, ako ay gagaling, mahipo ko lamang ang damit ng Panginoong Jesus. At agad siyang gumaling. At pagdating nga po sa bahay ni Jairo, nalaman niya na ang bata ay namatay na. Ngunit sinabi ni Jesus, anong kanyang pinagbilin? Huwag kayong matakot, manampalataya kayo, manalig kayo. My dear sisters and brothers, in our lives, sa buhay natin, minsan parang wala ng pag-asa, parang patay na. Subalit sinasabihan tayo ng Panginoon, sumampalataya ka. Huwag kang matakot. Pagdating nga po doon, pinasok ni Jesus ang lugar kung saan naroon ang bata at kanyang sinabi, Talita kumi, ining, bumangon ka. At agad na bumangon at lumakad ang bata. Mga kapatid, ang mga pagbasang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay Panginoon ng buhay. Ikaw ba'y walang pag-asa at nanlulupaypay na ngayon? Ang Diyos ang Panginoon ng buhay. Hindi niya nilikha ang kamatayan. Ang kamatayan at kasamaan, ito'y resulta nga po, sabi ko nga, ng impluensya ng diablo. Kaya nga mga kapatid, manampalataya tayo, panghawakan natin na ang Panginoon, siya ang Panginoon ng buhay. Sa Ebanghelyo naman po, nakita natin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Nagkaroon nga ng dalawang himala. Ang babae na nagdurugo, gumaling. Si Jairo, sa kabila ng may balita na wag mo nang gambalain ang guro sapagkat patay na ang anak mo. Nagpatuloy pa rin si Jesus sa paglakad at sinabi niya, huwag kang matakot. Mga kapatid, may mga tao ba na nag-discourage sa inyo? Sinasabihan kayo, wala ng pag-asa. Tumigil ka na sa iyong pangarap. Subalit, dahil mahal tayo ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay nagsasabi sa atin, huwag kang matakot. Manampalataya ka. Ikaw ba natatakot sapagkat hindi mo sigurado kung papasa ka sa board exam, sa bar exam? Sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot. Manampalataya ka. Ikaw ba'y nakailang subok na
at bumabagsak, sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Manalig ka. Bakit ka matatakot kung ang Diyos ang kasama mo? Amen?